I am your presenter for today, Star Diamond, Rose Ann Sotomayor. At actually, kasama ko dito ang ginagawa ang aking business, ang aking buong team Sotomayor. So ako po ay isang may asawa, ina, at syempre, mompreneur. So, hindi hadlang na mayroon akong malaking pamilya, hindi hadlang na meron akong asawa na may profession, at hindi hadlang na hanapin ko yung purpose. Basta alam mo at nararamdaman mo kung ano ba talaga yung, saan ka ba talaga dadalhin, di ba? Kasi talagang kapag naging clear ka dun sa vision mo, talagang mararamdaman mo yung guidance na lahat ay nagpo-fall into places. So, hindi ganun kadali. Siyempre, may mga struggles yan. Pero, mararamdaman mo na guided ka talaga. So, sino ba talaga ako? So, ako kasi yung, ito ako. Ito, kung ano yung nakikita nyo dito, ang daming ginagawa. Tough job, but a rewarding one. I'm always busy doing stuff. Diba, no, pag nasa bahay tayo, talaga ng mga ang dami talaga natin ginagawa. Pagising pa lang natin sa umaga, talagang aligaga na tayo sa sarili natin. To the point na paminsan parang nakakalimutan pa natin gawin yung pinakamahalagang bagay sa umaga na magpasalamat. At muli pa ulit tayong nagising, may pagkakataon pa ulit tayo na gawin yung ating buhay, di ba? I'm not just a stay-at-home mom, but also a mompreneur. Prioritizing them over myself is already part of the deal. Ayan, so, ibig sabihin, hindi lang pala pagiging mompreneur ang aking ginagawa, kundi talaga behind pa dun sa mompreneur ko, ay talagang meron pa akong pinaka-mission na ginagawa sa loob ng family. When I was in the early stage of my motherhood and learning stuff firsthand, everything changed. Priorities, my goes on. Gano'n naman talaga, di ba? From the very first day na nakasama mo na ang iyong asawa, nagkaroon na kayo ng commitment, ay totally bago na yung iyong priorities, totally bago na ang iyong mindset, habits, preferences, mga needs mo. Diba, no? So, na-experience ko pa nga dati na talagang wag muna akong bumili ng para sa akin, sa pamilya ko na muna, sa anak ko na muna, or sa asawa ko na muna. So, how does my daily life look in a household of 7? So, ayan, makikita nyo ako, pina-priority ko yung aking 7 kids plus myself and my husband. So, ganun lang siya gumagalaw noon nung wala pa yung DXN sa akin. Talagang napaka-on hand ko sa aking pamilya. Mamaya malalaman nyo kung bakit. So, ayan. Naniniwala ako dun sa sinasabing follow your dreams. Yan. Kagaya ninyo na ganyan din ako dati nung tipong hinahanap ko yung sarili ko. I was once in your shoes too. Pakinggan nyo ang aking story, paano ako nag-trust, paano ako na-redirect, at paano ako nag-take ng consistent actions. Yan. Para sa akin, nang dumating ang DXN as a home-based business, para sa akin ito ay life-changing business. So, nakilala ko ang DXN noong February 2013, around 5:30 p.m. So, ayan, may oras pa talaga, di ba? At, yun yung first na na-met ko ang DXN. Paano ko nga ba ito ginawa? Sabi ko nga kanina, through flyers. At, tamang-tama, sinundo ako ng asawa ko dun sa aking sa simbahan. At, nakita niya yung flyers na binabasa ko. Sabi niya sa akin, hindi yan totoo, scam yan. Huwag kang maniwala sa mga ganyan. Sabi ko, ano namang i-scam sa atin? Wala na tayong pera. So,
ako talaga malakas yung naging calling sa akin nung ganito. Kaya parang very defensive ako doon sa nababasa ko. Kasi ang nabasa ko doon sa flyering, gusto mo bang maging libre ang mga grocery items mo? Yung expenses mo ay maging kita mo. So, ang lakas ng dating talaga niya sa akin. So, I am a mommy and I really mean DXN business. So, kasi ganito po yan. Bakit nga ba DXN ang aking, bakit nga ba bigyan ko ng pagkakataon na makilala itong DXN? Lumakas po ako sa aking lola. Ang aking mama ay isang OFW at tatay ko naman ay company driver. Ilang years, 2 years old pa lang ako, umalis na ang aking mama. At hindi ko siya nakita habang ako'y lumalaki. Bumabalik lang siya sa bahay every 8 years. At pag dumadating siya, akala ko lang kung sino lang siya. At natatakot akong lumapit sa kanya. Pero sinasabi nila mama ko siya. At nakikita ko din sa mga pinapadala niyang pictures. Nilalagyan niya ng heart. At pinapangalanan niya ng beauty. So sabi ko, ito pala ang mama ko. So yun, kaya lang, nang bumalik na dito ang mama ko, nagkatagpo na kami dahil sa iba yung batang pinalaki niya, tapos iba rin yung lola ko rin nagpalaki sa akin. Kaya parang hirap kaming magtagpo. At struggle ako ng mga panahon na yun dahil sa high school student, medyo may pagka-moody. Talagang sineryoso ko na lang yung aking pag-aaral. Kung ano yung magagawa ko ng mga panahon na yun, doon na lang ako tumutok. At nagtatanong ako sa sarili ko noon, bakit palagi akong napapagalitan ng mama ko? At sabi ko, mabuti naman akong bata at sumusunod naman ako sa lahat ng mga pinag-uutos. Kaya lang talagang, yun yung mga struggles ko nung ako'y bata pa. At ito nga, before DXN, bago ko mamit ang DXN, nung ako'y nagkaroon na ng pamilya, hindi naman po ako nakatapos ng aking pag-aaral. Wala po akong master's degree. Nakaabot lang po ako ng college, accountancy. Pero hindi ko po siya natapos dahil sa sobrang hirap ng buhay namin. Ayan, bakit naging mahirap? Galing sa abroad. Ayan, kasi meron po kaming 4 na magkakapatid. Ako po yung pinakabunso at malaki yung gap ko sa aking mga ate at kuya. Kaya nung panahon na ako'y bata pa, mga dalaga na sila noon. At nung ako'y adolescent stage na, ay nagpapamilya na sila noon. So, nung bumalik dito ang mama ko, napatapos na niya yung 3 kong mga kapatid. At ako na lamang po yung natitira at sa isip po nila at sa savings po nila, naisip nila na kaya na nila ako mapatapos. Pero yung pagbalik po nila dito, yun na rin yung age na nag-start na silang magkasakit. Kaya yung savings halos napunta rin doon at napalayas po kami doon sa bahay na tinitirhan namin sa Lucena. At yun, lumipat kami sa isang sa Pagbilao na kung saan isa siyang kubo, lupa ang sahig. At natatandaan ko ng mga panahon na yun, lagi ako nakaboots kasi hindi ako sanay ng ang lupa yung sahig namin. Pero natutunan kong mag-adjust doon at habang nandun kami sa kubo na yun at tinutuloy ko yung aking pag-aaral, nakita ko yung paghihirap ng aking mga magulang kasi nagtayo sila ng maliit na negosyo, poultry. So, bali 2 building po yun. Nakikita ko sila yung tatay ko, yung mama ko, na nagbubuhat ng mabibigat mga feeds, tapos naglilinis ng mga painuman ng mga manok. At hindi ko kayang tingnan lang sila ng ganon. Kaya sinabay ko sa aking pag-aaral, ay tumulong ako sa kanila pagkatapos kong mag-aaral sa gabi. Pinapatulog ko muna yung tatay ko para ako muna yung magpakain at saka magpainom, maghugas ng painuman ng manok, yun. At, kaya po,
hanggang sa nagkaroon ako ng pamilya, hanggang sa ako nagkaroon na ng pamilya, at napagkasunduan ng aking asawa, kasi po ang asawa ko isang engineer. Ayan, so, noong mga panahon pong wala yun, na ako'y nasa poultry, iniisip ko, di bali nang makita ako ng mga kalalakihan na ako'y nasa poultry, at kung sino makakatanggap sa akin nun, baka totoong mahal niya ako. At yung asawa ko, yun yung tumanggap, umamoy sa akin, at tinanggap ako, niyakap ako ng buong buo. At yun, dahil nga po may profession siya, napagkasunduan namin na magtayo kami ng mga negosyo habang siya ay nagtatrabaho. Ako naman ay magnegosyo. Yan. So, kaya lang, dahil sa siya yung nagpa-finance ng aming namimihunan para sa negosyo, lahat ng aking sinuggest lahat ng aking sinuggest na business ay hindi niya gusto. Dahil ang masusunod ay yung business na gusto niyang itayo. So ako ako yung tatayo doon sa negosyo, compliance kung na ginagawa siya. Hindi ko maramdaman yung heart ko sa ginagawa ko. At ang goal ko lang is kailangan kumita yung negosyo namin para hindi kami malugi as a in-house real estate agent. At dahil doon ko naramdaman yung training ground ko in terms of pagsasalita, pagkausap sa mga clients, pagharap sa mga matataas na tao. At dahil sa may talent daw po ako sa pagsasalita, kung saan nila ako dinadala ang mga mall, dahil pati kondo, ibinigay na nila sa akin. Pero dahil hindi naman din ako, kumbaga kung noong mga panahon na yun na may talent ako, merong mas may talent. At hindi ko nahihit na mapasama doon sa mga nare-recognize, hindi ko nahihit na mapasama doon sa mga mapapatap doon sa may mga sales. At pero nung mga panahon na yun, gusto ko sana na ako'y mapasama. Kaya nga po, kahit na gano'n na meron akong goal, pero everyday ng buhay ko ay nakikita ko na umaalis ako sa bahay ng maaga at uuwi ako sa bahay ng gabi. Noong mga panahon na yun, 3 pa lang po ang aking anak. Umaalis ako na naiiwan sila sa katulong. Hindi naman totally katulong, bali parang binabayad-bayaran lang namin sa abot na makakaya namin. At pag alis ko doon sa bahay, tulog sila. Dadating ako sa bahay, tulog pa rin sila. So sabi ko, naisip ko, nagtatampo ako sa mama ko nung ako ay bata pa, pero parang mas malupit ata yung ginawa ko kasi andito lang ako sa Philippines, pero halos hindi rin ako nakikita ng aking mga anak. Kaya nga po yun, nag-start na ako nung maramdaman ko yun, nag-start na akong mag-pray. Lord, may iba pa bang opportunity na pwede kong gawin bukod dito sa real estate? May iba pa bang opportunity? So, hanap talaga ako ng hanap noon at browse na rin ako dito sa mga internet natin. At yun nga, one time nakita ko na inaabot sa akin yung flyers. At sabi ko, hindi ko malalaman itong ino-offer na ito kung hindi ko kakausapin yung mismong taong nagbigay sa akin ito. Kaya nga po, nung nakausap ko na, naintindihan ko na para ka lang namimili at papalitan mo lang ng mga brand, sabi ko, kaya ko itong gawin. Magagawa ko siya ng nasa bahay lang, kasama ko yung aking mga anak, maaasikaso ko sila from the very first day na gumising sila hanggang sa pagtulog nila sa gabi, nakikita ko sila at sabay kong magagawa itong ino-offer na business sa akin. Kaya nga po, ayan, I was able to see the opportunity offered by DXN to earn money at home. Ayan, so ginawa ko po yung DXN, and it wasn't easy to maximize our potential to earn while running our household. Mahirap din pala kasi ang daming nang gawain, lalo't meron kang maliliit, tapos nasabayan pa na nagbuntis ka pa ulit ng 2 beses, na halos parang kambal silang lumabas kasi dun sa bunso ko at sa pang-apat ko ay 6 months lang yung naging pagitan nila. So
halos 1 year, lumabas na rin yung isa. Kaya parang meron akong kambal. So, napakahirap na gawin yung DXN, tapos nasa bahay ka lang din, tapos first priority mo yung mga babies mo. So, iniisip ko nun, kaya ko pa ba? Kaya ko pa bang gawin? At naiisip ko na siguro naman kaya kasi may technology naman, meron namang social media. At doon, unti-unti ko siyang ginawa. Wala akong talagang mga learnings pagdating sa pagpo-posting. Kaya talagang sinabayan ko ng mga aral. Kaya nga po, so bakit ko ba yun mga ginagawa, yung mga sacrifices na yun? Kasi I believe that moms are really fantastic. Diba? Sabi ko nga nun, paano ba nagawa ng mama ko na pumunta sa ibang bansa? Napakatapang ng kanyang kalooban para maiwan ang baby na wala ang ina. Dahil sa binabase ko lang yun dun sa mga na-experience ko na sabi ko nga, maalabang lang ako pumupunta. Pero bakit ang lungkot-lungkot ng puso ko every time na naiiwan ko yung aking mga anak. So, moms are passionate person and believes that one of the ministry to serve God is through parents. Lola ko nga ang nagpalaki sa akin at yung foundation ng spirituality is talagang meron ng guidance. Ang hinahanap ko na lang talaga na guidance ng panahon na ako'y lumalaki ay yung care and love ng aking family. Na kahit sabihin mo na binibigay ang lahat ng mga needs ko, pero may something talaga na nawawala. So, kaya nga po nung sabi ko noon, sana pag ako nagkaroon ng family, sana yung sama-sama lang kami at masaya, kahit simple yung buhay. Basta, andito ako as mami nila at magsaserve sa kanila. So, yun. Kaya nga po, nung makita at pumasok ako sa DXN, I stand here because I feel every mom's heart. Ramdam ko ang bawat nararamdaman ng mga mommies na actually ang mga mommies may mga sariling mga needs din. At yun, kung paano mo mapupursue yung mga bagay na gusto mo, ang mga mommies ay may mga pangarap din, di ba? So, kaya nga po, sabi ko, nung nakilala ko ang DXN, sabi ko, may purpose, hindi lang para sa loob ng family, may kailangan pa rin gawin para sa labas ng family ko. And to all moms and dads who feel stuck, it is really possible to enjoy worlds of being a parent and an entrepreneur. So, kaya nga po, nang makita ko dito yung mga mentors na nilulook up ko, na sila nga nagagawa, diba? Mommy, wife, woman, entrepreneur, nagagawa. So, ibig sabihin, kung nagawa nila, possible na magagawa ko rin. At kung magagawa ko, ibig sabihin, magagawa rin ng ibang mga mommies and daddies na feeling stuck sa bahay. O, diba? So, talagang hahanapin mo lang talaga kung paano ka makakapag-serve sa iyong community at paano ka ikaw mismo ay magkakaroon ng income nang nasa bahay lang. So, grateful ako actually to those who gave me and continue to provide me with such amount of inspiration and support to help me grow. Napakalaki ng impact ng aking family kung bakit ko ginusto na mabuhay muli ang aking mga pangarap, ang aking spirituality, our Creator who always directs me and answer my prayers. Ayan, so sabi ko nga sa inyo kanina, vision ko lang yung ganito na sana may kakayanan akong kumita ng nasa bahay lang. At syempre, love of learnings. Kasi nga, may mga struggles akong napagdaanan. Sabi ko nga, 2 beses akong nagbuntis at hindi ko alam kung paano ko itutuloy-tuloy ang aking pag-DXN na nakikita ko na talagang may mga taong naniniwala sa akin, may mga taong sumusunod sa akin. So, paano ko ito matutuloy kung ako ay nagbubuntis, nanganganak,
nag-aalaga ng baby, nagbubuntis na naman, nanganganak, nag-aalaga na naman ng baby. So, paano ko ba yun matutuloy-tuloy? So, talagang sabi ko, kung hindi ko nagawang makatapos ng pag-aaral noon, bakit ko bibigyan ng hadlang para hindi ako matuto ng mga bagay na pwede kong magamit dito sa negosyo na meron ako po. Kaya nga po, nung habang ako'y nag-aalaga ng aking mga maliliit, sinabay ko yung pag-aaral ng Facebook marketing. At doon, unti-unti kong nakilala yung mga kung paano mag-post, kung paano gamitin ang mga Facebook pages, nakilala ko ang mga Facebook groups, at yun, sabi ko, kagaya ng nakasulat dito to all my mentors, kasi hindi naman ako matututo dito sa DXN kung hindi nila ako tinuruan, hindi nila ako ginabayan. Kaya sabi ko din, lahat ng aking matututunan dito, give back ko ito sa aking mga mentors. Ituturo ko rin ito sa mga kapwa ko mga leaders kung paano nga ba possible magawa ng tuloy-tuloy ang DXN gamit ang social media. Kaya nga po, yung aking from my G10MP family and Daxen Cabuyao family, sila po yung nagtiwala sa akin na magturo ako doon, ituro ko lahat ng nalalaman ko. At yun, malaking impact nila sa akin kasi they changed me a lot to a degree of greatness and purpose because dahil sa mga wisdom at mga turo na binibigay nila sa akin. Siguro, kung hindi ko naramdaman na wala silang tiwala sa akin, hindi ko magagawa yung mga bagay or hindi ko gugustuhin yung mga bagay na maibigay din lahat ng mga na-receive ko, maibigay din sa ibang mga tao. So, kung bakit generous akong magturo, yun ay dahil naramdaman ko ang generosity din ng mga nagturo sa akin dito sa DXN. Kaya nga po, naalala ko kanina, may mga nag-message sa akin sa Facebook, even direct message sa akin na tinatanong yung kung paano nga daw ba maging successful, di ba? So talagang sabi ko, paano nga ba? Talagang ang pinakasusi talaga nun, matuto kang sumunod, matuto kang makinig, at magagawa mo kung anong lahat ng mga dinuturo sa iyo ng mentors. Kasi given na yan andyan na yung mga uplines na gustong magturo. Ang gagawin mo na lang talaga is makinig at gawin mo yung consistent na actions mo dito sa DXN. At merong iba na mga members ko na rin na talagang medyo tumigil dahil sa dati tinitingnan ako nila yung resulta ko noon. Tumigil sila dahil siguro hindi enough yung pagiging ako noon. Pero alam niyo po ba, ngayon na-receive ko yung mga messages nila na gusto nila akong makita ng ginagawa ko ito, nagsasalita ng ganito, at nakaka-overwhelmed yung mga sinasabi nila dahil sa parang ang layo na hindi ko namamalayan, na parang natural ko lang itong ginagawa. Pero parang sa iba may malaking impact at inspiration na nabibigay. Kaya parang mas lalo akong nai-inspired na ituloy-tuloy talaga at gawin kung ano pa yung mga pwedeng ipagawa sa akin at accept lang talaga ng accept at tuloy-tuloy lang laging ano man ang mga struggles na nararamdaman natin, lalo na nang pumasok ang pandemic, talagang kailangan magtuloy-tuloy lang at mag-back to basic. Yan yung pinaka sangkap. Dahil sa kapag hinawakan mo yung position mo, ay mahihiya kang mag-back to basic. So, kailangan bibitawan mo yun, mag-humble down ka, at gagawin mo ulit paano ka nga ba ulit na drive from the start. So, yan. Ay, sobra. Ayan. So, eto nga po. Sabi dito, start doing what's necessary, then do what's possible, and suddenly you are doing what is impossible, by Saint Francis of Assisi. Totoo, di ba? Gawin mo lang yung mga possible na mga necessary things na magagawa mo sa araw-araw at mamamalayan mo na hindi na pala simpleng mga bagay yung iyong mga nagagawa. You are doing the impossible na rin pala. So, hindi naman impossible na talagang parang may magic ka na, wala namang ganon, di ba? So, doon tayo sa mga makatotohanan dahil sa aking na-offer sa atin ng DXN ay yung
reality. So, kaya nga po nung kinausap ako ng aking mentors na paano ko nga ba daw maaabot yung aking mga pangarap is through price consumerism. So sabi ko, ano ba yun? Parang ang gandang pakinggan, price consumerism. So sabi niya, consumer, di ba? Consumer ka naman talaga. Kaya lang, kailangan mo maging matalinong mamimili. So ito yung ating company. Ito ay magiging modern grocery store mo. So using the multi-level marketing business, word of mouth system, ikaw ay magdi-distribute ng mga products at papunta dun sa mga consumers. So sabi ko na nga ba magbebenta ako nito. Ito yung naging datingan sa akin nung ako yung napapunta dun sa service center. Pero nakita ko ang daming products, may mga food supplements, beverages, personal cares, household care. At nung mga panahon na yun, wala pang Korean Cosmetics 2013. Mga personal care lang ang mayroon noon, saka Bershey sa household care. Yan. So, sabi ko, papalitan lang pala at magiging matalinong mamimili. So sabi ko, kaya kong gawin to. Kaya kong gawin at kaya kong isabay sa pagiging ina ko. At yun. So nalaman ko na meron palang 2 types of consumer, yung regular at saka wise consumer na nga. At from regular consumer, gusto kong mabago as wise consumer. So paano ko yung babaguhin? Kailangan ko lang mag-change brand ng mga products. So sabi ko, madali lang mag-change. Pero yung mga customers ba? Sino ba yung mga customers? So, oo nga, no? Pag nakita mo yung mga binibili natin sa groceries, ay bumibili ka ng para sa mga infant, bumibili ka ng para sa mga children, bumibili ka ng para sa mga students, teenagers. At ako, may asawa ako. So, hanggang sa ako'y nagbuntis, bumibili ako sa mga groceries. At meron akong mga biyanan, meron akong mga nakikitang mga may sakit. So, ang dami nga pala talagang customers. Kaya sabi ko, ako yung klaseng tao na napakamahiyain. Pero nung mga panahon na yun, na nakilala ko ang DXN, sabi ko po, kami ay lubog na nun sa utang. Hinahanap namin nun yung pagkain. Kaya nga po, sabi ko, kung ang pagiging mahiyain ko ay magiging hadlang para magutom ang aking family, which is naranasan ko nang ako'y nag-aaral pa, na papasok ako sa school, na wala naman talaga akong dalang pera, pero maghapon akong nasa school, ang sakit sa tiyan kapag kumalam na yung gutom. At ayaw kong mararamdaman yun ng aking mga anak. Kaya nga po, kahit ako'y nahihiya, nung ma-encounter ko yung mga product, kahit ako'y nahihiya, talagang sabi ko, tatanggalin ko itong pagiging mahiyain ko. Kailangan kong ilagay ang mga products sa loob ng bag ko at kailangan kong kumausap ng mga tao. So, sabi ko, ang daming pwede kong lapitan from infant hanggang sa may mga sakit ng mga tao, ang dami. So, isa man lamang sa kanila, sa bawat lalapitan ko, ay bumili ng mga produkto ko, meron kaming pagkain sa loob ng family namin. So, bakit napo-curious ba kayo sa kinukwento ko? Kasi may asawa naman ako. So, oo nga po, may asawa po ako. Kaya lang, lubog na rin po siya sa utang ng mga panahon na yun. At naawa, isa yun sa mga nag-drive sa akin dahil sa even mga office mates niya ay nauutangan na niya para lamang kami makakain ng regular. So sabi ko, kailangan ko nang mag-take action. Hindi pwedeng aasa lamang ako sa aking asawa sa ibibigay niya. Paano kung sa sobrang hirap na ng nararamdaman niya ay binigay na rin siya. So doon pa lang ba ako gagawa ng action ko? Samantalang naranasan ko na nagtrabaho ang magulang ko, pero kung inakala nila na enough na yung perang naipon nila para masustain na makatapos ako, biglang umikot ang gulong at yun yung walang preparation at yun yung ayaw kong mangyari sa akin. Kung lagi akong prepared sa mga possibilities na pwedeng mangyari. Kaya nga po, hindi ko nilimitahan yung sarili ko. Even nung nag-start ako sa DXN na sabi nga po ng asawa ko,
bakit bibili ka ng mga produkto na yan, ang mahal-mahal naman. Usapang toothpaste na lamang, bakit mo bibilihin yan 270, samantalang mabibilin mo yung sachet ng 6 pesos lang. So sabi ko, hirap na hirap akong mag-explain sa kanya noon, kaya nga po, ikinumit ko yung sarili ko doon sa aking apply na mag-training ako, gusto kong matuto, gusto kong alamin ang DXN, paano nga ba ako kikita dito, paano ko nga ba mag-push itong mga produkto na ito. At alam niyo po ba, everyday akong nagtitraining ng mga panahon na yun. At ang goal ko, kapag ako ay pupunta ng DXN, dahil sa ako'y mamamasahe noon, kailangan ang mga makakausap ko, kahit isa man lamang sa kanila ay mapasama ko doon sa service center. Kaya po, isinabay ko, tinuturo nila sa akin na kailangan magkaroon ako ng mga mapapamember din. Isinabay ko, nag-invite ako ng mga tao habang ako'y tinuturuan nila, sabay na nakikinig na kami noon. So natututo siya, natututo rin ako, pero ang kalamangan ko, ako member na siya, hindi pa. Nag-iisip pa sila kung mag-member sila. Pero basta, lahat ng mga possibilities noon ay ginagawa ko. So kung may kakayanan akong makapag-invite, mag-i-invite ako. Kung may kakayanan akong makapagbenta ng produkto, magbebenta ako ng produkto. Para meron na rin akong pamasahe at meron akong maiiwan na pagkain sa aking mga anak. Ito po yung cost of living dito sa Philippines. So sinasabi na ang mai-spend daw po natin sa pag-grocery ay nasa halagang 3,000 to 4,000 pesos. Yan po ay smaller quantities of things na mabibili natin sa grocery or even sa mga sari-sari store. At meron po, lalo na po ngayon na ito nga, nagkaroon tayo ng nag-start ang pandemic noong 2020, ay talagang nauso yung mga Grab Food, mga Food Panda, mga other errand services, online stores, mga ganyan. So nakikita talaga natin yung mga prices, di ba, sa pagka nag-search tayo sa kanila. At kaya nga po, binigyan ko ng trabaho yung aking anak kagabi. Sabi ko, kuya, ipagawa mo naman ako sa Excel itong mga produkto na mga binibili ng mga regular consumer. So, ito yung latest na po na mga prices na binibili natin every month sa groceries. So, ito, nagkakahalaga ito. Hindi pa to kompleto, hindi pa to kompleto. So, nagkakahalaga ito ng nasa 2,500. So, wala pa diyan yung talagang mga panglaba, panglinis ng CR, wala pa yung mga ganyan. So, basic na basic pa lamang yan. At isipin nyo po na yung ating ginagastos na halagang 3,000, kapag kwenta natin siya sa isang taon, is gumagastos pala, yung mga expenses pala natin sa isang taon is 36,000. At yung 36,000 na yan, sa loob ng 10 taon is 360,000. So, isipin nyo po, lost money po pala yun natin sa loob ng 10 taon, yung 360,000. Now, what if kaya, yung halagang niyaan, yung 3,000 na yan, ngayon pa lang, ay meron tayong ginawa na simula na ng mga pagbabago na from expenses, pwede naman natin maging income. Yung expenses natin na 360,000, baka naman pwedeng maging income natin, di ba? O kaya yung 36,000, baka naman pwedeng maging income natin. Kaya nga po, yun, sa pagiging wise consumer, kailangan natin maging DXN member. Kailangan natin magkaroon ng privilege discount card na merong 15 to 25% discount, lifetime na. So, di ba in-offer din naman yan sa labas na may mga discount, may mga privilege card. Kaya lang isipin niyo po yung ginagastos natin sa labas na halimbawa gagastos tayo ng 400 pesos. Anong kapalit mo na points? 1 point lamang. So 400 pesos, isipin niyo po sa atin sa loob po ikaw ay member ng DXN ay gagastos ka ng 540, merong 118 points. Ayan, so kailangan natin maging wise. Ituro natin yung pagiging wise sa ibang tao, mag-invite, magbigay ng
malaking business at repeating income. Kung paano kikita dito, gamitin lamang yung mga produkto, i-share yung business, at mag-build ng network. So nakikita niyo po, araw-araw lang natin itong ginagawa. Kumakain tayo, nagluluto tayo ng mga noodles noon, may mga noodles na rin dito sa atin. So nagkakape tayo, nagtitake tayo ng mga food supplements, at yung lahat ng mga bagay na yan, kung lahat ng yan ay mapapalitan natin, lahat ng mga produkto ay may mga kapalit na mga points. So, kaya nga po, apart from doing my household chores, I am a wife first and a mom second. Ayan. So, I am my very most important goal is to always present to the 6 of them all the time, if at all possible. So, sabi ko, hindi siya magiging hadlang sa ako ay nasa loob lamang ng bahay, dahil my daily life starts by showing love the moment I wake up. Through the DXN food supplements I feed them, yung ginagamit ko na pang-serve sa kanila sa mga inumin nila. So, lahat yan nasa, ang brand ay mga DXN. So, pag natapos na silang kumain, lilinisan ko yung mga pinagkainan nila gamit ang dish clean. At after ko naman maglinis ng kusina, harapin ko naman yung mga labahin namin gamit ang Dynaclean. At habang naglalaba pa diyan or whatever, pag may time pa, maglilinis ng CR, gagamitin ang Pine Clean. So, alam niyo po yung lifestyle na wala naman talaga ikaw binago. Wala kang binago, ginagawa mo na ito noon pa. At ang ginawa mo lamang ay pinaltan mo lamang yung mga brand na ginagamit mo. So, my goal as the queen of our home is to maintain our house as a haven of peace, love, and harmony. So, sa bahay namin ako ang queen. Yun yung title ko dito, ako yung queen. At gusto ko may kapayapaan, nagmamahalan, may harmony. So, isipin niyo yung ganung bahay, di ba? Parang ang peaceful, di ba? So, naging madali yan para sa akin dahil sa opportunity na ibinigay ng DXN. Kaya nga po, tumutok lamang ako dun sa 6 structure. Ito yung aking ginawa noon. Na kung ano yung tinuro sa akin ng aking mentor, tumutok lang daw po ako sa 6 structure. Ako bilang leader, maghanap ako ng 6 na tao. Natuturuan ko rin na mag 1,000 points every month. So every month, ako magwa 1,000 points. Tapos sila, tuturuan ko rin na mag 1,000 points. So ano yung mga produktong bibili nila na may mga equivalent na gantong points na pag tinotal mo sa isang buwan ay magwa 1,000 points. So alam niyo po ba, nung first month ko, hindi ko naman talaga na-hit yung 6 na tao kasi isang tao lamang yung pumasok sa akin noon. Pero ang tinitingnan ko dito, sa isang buwan, pwedeng may bumalik sa akin na 270 pesos na kung saan kung ako ay regular consumer, wala namang babalik sa akin ganyang halaga ng piso. At kung ako man ay merong discount card sa mga mall, ay yung 400 or kung ilang points man yun, hanggang sa malilimutan ko na lamang na meron nga pala akong rebates, hindi ko naman magagamit. So, alam niyo po ba, yung first na naging check ko dito ay nasa 210 dahil sa sinipagan ko, dahil wala kaming makakain nun eh. Sinipagan kong magkwento, mag-alok ng mga produkto ng mga panahon na yun, kaya nga po nakakabenta ako ng mga panahon na yun. So sabi ko, at least na-overcome ko na pala ang pagiging mahiyain ko. At alok lang ako ng alok ng mga produkto, naabot ko po yung 3,000 points at nakapag-invite pa ako ng isa na nag-join din po sa DXN. So kaya po, ang na-receive ko noon is 210. Sabi ko, not bad. Masaya ako dun sa na-receive ko na 210 pesos. Kaya excited po ako nung umuwi ako sa bahay, dala-dala yung cheque ko. Pinakita ko yun dun sa asawa ko. At sabi po ng asawa ko, kamot siya sa ulo. Sabi niya, anong katapat nitong produkto na mabibili natin ngayon dun sa DXN? So, ibig sabihin, kailangan mo ulit mag 1,000 points
At kailangan mo ulit gumastos ng ganitong halaga. Sabi ko, patay, ang hirap na naman sagutin. So, every time na nakakaramdam ako na ang hirap niyang sagutin, ang kailangan kong maging drive sa sarili ko ay kailangan kong mag-aral ulit. Kailangan kong bumalik doon sa center. Kailangan kong magtanong kay upline kung ano nga ba talaga ang dapat gawin para magtuloy-tuloy na hindi ako ma-stack doon sa 210 pesos kong kita. Ay kahit pa paano makita ko na umaakyat siya hanggang sa totally ma-reach ko yung nabasa ko doon sa flyer na yung lahat ng groceries na aking gagamitin ay magiging libre. Kaya po, yun, kahit na ako'y nag-commit sa aking upline ng training, umuwi po ako sa bahay ng alas 12. So, nahihiya ako dun sa tatay ko kasi natulog siya dun sa baba. Sasabihin niya sa akin, ano na yung asawa mo sa kwarto ninyo? Paliwanag na doon. So, ako kinakabahan ako pag ako'y aakyat na dun sa taas kasi sabi, sigurado tatanungin na naman ako bakit ako gabing-gabi na naman umuwi sa bahay. At naalala ko ng mga panahon na yun, alam kong wala na akong masasakyan. Nagpaalam ako through text sa asawa ko, Daddy, pwede pa ako magpaahatid kay upline gamit ang motor? Alam niyo po ba, sumagot siya, malalaking letter. Ang sagot niya sa akin, hindi. Pero sabi ko, paano ako uuwi? Alam nga, maglakad ako ang layo-layo noon. Tapos may mga mahahaba pang mga damo. Paano kung may mangyari sa akin sa daan? So, nag-decide din ako ng sarili ko. Pag sinabi mong hindi, sabihin ko oo. So, naging pasaway ako sa asawa ko noong mga panahon na yun dahil lamang sa may nakikita ako na hindi niya nakikita dito sa DXN. At dito, unti-unti ko kasing nakita na yung mga possible na pwedeng mangyari sa akin, na yung income ko, kung marireach ko to ng unti-unti at maging satisfy ako dun sa kita ko at makalibre ako ng mga produkto, ay siguro naman tatahimik na yung aking asawa. So, tinuloy-tuloy ko lang talaga. Sabi ko, ano bang kasunod natin gagawin, upline? Sabi niya, yung lahat ng matuturuan natin from unang linya na 6 na tao, kailangan din silang mag-6 na tao sa mga ibaba nila. At ito yung possible na kitain nila, nasa 6,000 or 7,000 pesos. So, iniisip ko, 6 or 7,000 pesos, kung kami noon ay nagbibil ng aming Meralco ng nasa ng mga panahon po yun na 2030, nasa 1,300 or 1,500 pesos. Ibig sabihin, may sukli pa. Mayroon pa akong pambili ng aking produkto na pang 1,000 points na kung ang halaga niya is 3,000 points, mayroon pa ulit akong sobra. So, sabi ko, ay gusto kong mahit ang ganyan. So, eto pa, hindi ulit nangyari sa akin na talagang mangyari yung nakikita ninyo dito sa screen. Pero, ito ay naging gabay ko. Naging gabay ko kasi ako, hindi pa naman ako totally kagalingan din sa computer noon. So, ang ginawa ko, sulat-sulat ako, drawing ako ng mga bilog-bilog. At bawat mga nakadirect sa akin, binibilugan ko. At sila, under sa kanila, kung ilan na ba yung mga members nila, yun lang yung aking sinusundan. Hanggang sa ito ay masundan ko na yung structure na yan ay magiging ganyan din yung kalalabasan ng structure ng aking system sa DXN. Kaya po, ayan. So, nagtuloy-tuloy lang kaon sila ng tigaan at lahat ng mga members ay patuloy na magpo-points ng tigwa 1,000 points. Ito yung nakikita ko na pwede kang kumita ng hanggang nasa 45,000. Sabi ko, yung mama ko noon ay pumunta ng ibang bansa para makatapos sa pag-aaral ang aking mga kapatid. At maaaring ako'y kasama din sa goal na yon. At sabi ko, kung ako'y kikita ng ganito na nasa loob ng family, ay nasa loob ng Philippines, ibig sabihin hindi ko na kailangang pumunta pa sa ibang bansa. So, sabi ko, answered prayer to para sa akin dahil kung sa buhay natin,
may mga ups and downs yan. At ayoko dun sa downs na yun ay maging option ko ang umalis papuntang ibang bansa. Ayaw kong iwan yung aking mga anak dahil hindi ko rin alam kung kakayanin ko na iwan din sila. Kaya nga po, nag-focus lang talaga ako dito sa structure na ito, sinundan ko ito at sa naabot ng aking makakaya na maging ganito din ang form na kalalabasan ng bawat mga members na nakadirect sa akin at mga leaders ko rin na ginagawa rin ito, sinusundan kung ano ang aking ginagawa. Lahat po ng itinuro sa akin ng upline, ganun din po ang pinapagawa ko sa aking mga members na tumutok din sila dun sa 6 na tao. So, kaya nga po, nung ako'y nag-Star Ruby, nakuha ko yung 12,500 at nagulat yung aking asawa dahil sa sabi niya, talaga? Totoo pala yung ganyan? Akala ko basta in-offer lang talaga yan at kagaya ng mga nai-scam na company ay bahala na kasi baka pwede namang makalimutan dun sa mga nakausap mong tao yung ino-offer na cellphone incentive. So talaga, na-receive, naka-check andun yung halagang yun at kasama na yung bonus ko nung month na yun. At nakakatuwa na talagang sabi ko, dati hinahanap ko, ginagamit ko yung mga produkto ng DXN para lang halimbawa makaipon ako na makapag-push ako ng product, kumita ako ng halimbawa 40 pesos, may pang isang ulam na ako noon para sa pamilya namin. Umaalis ako ng madaling araw, sabi ko, hindi ko alam, nagdadasal ako, puno yung bag ko ng puro product pero hindi ko alam kung saan ako pupunta. Basta, ang kailangan ko lang, makapag-hit ako na makapagbenta ako ng mga produkto, mabawasan yung mga laman ng aking bag, at pupunta ulit ako sa center para makapag-purchase ng kung ano man yung nawala dun sa bag ko, at yung tubo ko ay mayroon kaming pangkain. Hanggang sa, yun, hindi na namin naiisip yung para sa pagkain namin, kaya nakakapag-focus kami dun sa babayaran naman namin. Kaya nga po, sabi ko nga, hindi ko hahayaan na aasa lang ako na may sweldo ang asawa ko, tapos hindi enough sa amin, tapos ang magiging option ko ay hihiram kami ng pera sa ibang tao. Sabi ko, ayaw ko ng ganon. Hanggat may kaya akong gawin, gagawin ko. Kasi sabi ko, iba na ang panahon ng mga kababaihan ngayon. Kailangan maging matalino at wag nakaasa. Kung may mga kakayanan tayo na magagawa natin at the same time, maaalagaan pa natin yung ating pamilya, ay gagawin natin. So, kasi nagkakaroon lamang ng hadlang kapag tayo ay nagpahadlang lang din. Kaya nga po talagang push lang ng push at nakakatuwa na dahil sa mga taong nakapaligid din sa iyo, yung drive na init na meron sila ay nahahawa pa din dun sa drive na yun. Kaya nga po, kahit na sinasabi ko sa inyo, nagbuntis ako ng 2 beses, nanganak ako ng 2 beses, nag-alaga ako ng parang kambal na mga bata, lagi akong uma-attend, wala pa noon yung mga online training. Doon sa service center, dala-dala ko yung aking mga anak. At habang wala man akong ma-invite ng mga panahon na yun, dala ko yung aking anak, nakikinig ako ng mga trainings at kapag nararamdaman ko yung init, ayan, mararamdaman ko mag-iinit na rin ako. At ito, ikukwento ko na naman o kaya pagdating ko sa bahay, habang nakikita ko na may opportunity gumagamit ang mga anak ko ng mga produkto, i-picturean ko at ipopost ko sa Facebook dahil sabi ko, ito ang kaya kong gawin ng mga panahon na yun, ito ang kaya kong gawin. Kaya nga po, tinuloy-tuloy ko lamang siya at ito yung nakikita ko na strength ko, yung keeping ng family ko na nilink ko sa aking mga members. Here's my short list of basics. Making sure that the basic needs are well supplied. Ayan. So, ibig sabihin, lahat ng basic needs namin masusupply pagising sa umaga hanggang sa pagtulog namin ay walang kulang.
At ang kagandahan nito, dahil produkto ng DXN ang ginagamit namin, napansin ngayon ng aking asawa na parang 1 year na tayong hindi pumupunta sa hospital. Dahil alam niyo po ba, noong mga panahon na yun, kapag nagkasakit ang aking isang anak, sa susunod na araw magkakaroon na rin ng sakit ang aking isang anak. At sa susunod na araw magkakaroon na rin ng sakit ang aking anak. At even ako noon ay nadadala ng aking asawa sa emergency room. Ayan, mismong emergency room. Nakakatakot lang na iniisip ko bata pa ako, pero bakit laging emergency room ang akin napupuntahan? So, yun, isa rin yun sa mga nagiging ko sa asawa ko noon para biglaang mag-loan. Yan, so talagang lumiit yung kanyang income. Kaya nga po, yan, isa sa ito, financial obligations are well taken care of, di ba? So, nung naging aware ako dun sa finances namin at ginusto ko na makatulong din ako sa asawa ko, ay naging magaan ang mga sumunod na mga pangyayari. So, isa yun sa mga pinoconsider na dapat natin makit na kung saan, kung ito ay nagbe-benefit tayo, ibig sabihin, may mga tao rin na possible, itong mga nabe-benefit natin ay ma-benefit din nila. Kailangan lang talaga natin maipatawid sa kanila o maging bridge tayo para yung mga kakulangan na meron din sila ay magkaroon din ng kasagutan. Important appointments are attended to. So, ayan. So, nag-aaral ang aking mga anak at hindi hadlang na hindi ako makaka-attend ng mga appointments nila. So, ginagamit ko na tools din ang pag-attend ko sa school dahil sa pagkakataon ko ito para makapagkwentuhan sa mga kapwa ko, mga nanay at even mga teachers. Alam niyo po ba, isa sa mga na-benefit ko dahil isinasama ko yung aking anak noon na bunso na si Ivan, ay natuto siyang magkwento about sa DXN. Minsan, nakita niya yung kanyang teacher ay nagbabamit. At may meeting noon ako dun sa kanyang ate. Tumakbo siya papunta dun sa room ng kanyang ate at sabi niya, "Mami, may toothpaste ka ba dyan? Mami, mayroon ka ba dyang coffee?" Sabi ko, "O bakit?" Sabi, "Si teacher po nagbabamit." So sabi ko, "Ha? Halika, Mami." So nagpaalam kami dun sa teacher at sumama ako sa kanya at hinarap namin yung teacher. At yun, alam niyo po ba, yung batang yun na dahil naiintindihan lang din niya, simpleng pamamaraan na ino-offer sa atin ng DXA, naintindihan niya kung paano ginagamit ang ating mga produkto, ay nakapagpa-join ng kanyang teacher. So, isipin niyo po yan, kung ang bata ay nakakapagpa-member ng teacher, ano pa kaya tayo na mga matatanda? So, diba, lahat ng ating mga ginagawa sa pang-araw-araw natin, ililink lang natin yan dito sa meron tayong ino-offer dito sa DXN. So, maintaining a nice breathing environment inside and outside the house. O diba, gusto natin yan na mabango ang ating environment. So, possible, may mga tao din na, or mga members natin, baka gusto rin nila ng mabangong environment. So, ano ba yung mga produktong gagamitin natin gamit ang paningin ay talagang maganda ang magiging ambience ng iyong paligid. Maintaining peace, love, and harmony around the house. Kasi nga, andito ka lang sa loob ng bahay, naiintindihan mo ang iyong mga kasama sa bahay. Nagagabayan mo at kilala mo ang mga anak mo habang sila ay lumalaki. Kaya merong peace sa ating loob ng bahay. Ramdam ang pagmamahalan at may harmony sa loob ng ating bahay. So kung nagagawa natin ito, baka possible maging blessing din ito sa ibang mga members natin at ibang mga tao na gusto rin ng ganitong mga environment. Discussing conflicts within family members o dahil nasa bahay ka lamang, ano man ang mga conflicts na meron sa loob ng family, maa-address mo kaagad, mabibigyan mo kaagad ng solution or mabibigyan mo kaagad ng paliwanag na hindi magkakaroon ng accumulation ng mga problema kasi nasasagot mo kaagad ang mga problema. Ganun din kung tayo ay may mga members na lalo na sa kalagayan ko, online ang ginagamit ko, magkakalayo yung mga members na meron ako, iba't ibang area. So, ang hirap kung wala ang online
at hindi ko malalaman ang mga problema, matagal bago masolusyonan yung mga problema na meron din sila. Keeping family affairs private. So kahit ginagawa ko ang BXN sa social media, binibigyan ko pa rin ng privacy yung aking mga anak, yung aking family. Lalo na po pagdating sa mga activity ko sa DXN na alam ko naman na naiiwan ng aking mga anak, hindi po ako magpo-post niyan ng aktual na nangyayari sa akin dahil iingatan ko ang aking family. Ayaw kong makita ng ibang tao na uy, gantong oras pala wala yung mami nila at mga bata lamang ang naandun. So, mapupost po ako niyan after na ng ilang araw para lamang po dun sa safetyness din ng aking mga anak. At syempre, dahil naiiwan ko sila, ibig sabihin po nun ay naturuan kong maging independent din yung mga una kong mga anak, yung panganay ko at sumunod sa kanya. Naturuan ko na mga dapat kong gawin, mga dapat nilang gawin. So yan, going out as a family, ito yung gustong-gusto ng aking mga anak. Kung bakit nga ba in-embrace din nila ang DXN? Bakit hindi naging hadlang na si mami gumagawa ng DXN? Si mami nagpo-post na naman about sa DXN? Si mami may kausap na naman about sa DXN? Bakit? Kasi sa lahat po ng activity namin nun, lalong-lalo na nung wala pa yung pandemic, every house party po namin, kahit yun ay malayong lugar, kasama po namin sila. Sila yung mga magdadala ng mga produkto, isa po sila sa mga magiging audience. At ang ikinatutuwa nila yan, pag malayo ang aming pupuntahan, alam nilang mapapagod yung daddy nila sa pagdadrive, ay ang kasunod po niyan ay mag-check-in kami sa hotel. Yun yung gustong-gusto nila, lalo na kung kami ay mapupunta sa parting na Quezon, na after mong gumising sa umaga, makikita mo yung beach. So, ang kasunod is mag-swimming na. So, gustong-gusto yan ng aking mga anak. At dahil nga po sa nagagabayan mo yung mga anak mo, ay madaming nagtatanong, bakit daw ang behave ng aking mga anak? Bakit sa loob ng family namin, despite na ang dami ng aking mga anak, bakit daw ang hina ng aming mga boses? Bakit daw hindi magulo ang aming bahay? Bakit daw hindi malakas ang aming mga boses? Kasi alam niyo po ba, isa sa mga natutunan ko as a parent, sa parenting seminar, ay kailangan po pala natin kausapin yung ating mga anak ng regular na kahit pa paano mahina lang yung boses natin, para ang training ground sa ating mga anak ay matuto silang makinig. Ayan, so meron pa tayong parenting session ngayon, di ba? So ayan, natuto ka na sa DXN, kikita ka pa, and at the same time, ay maaalagaan mo pa at magagabayan mo pa mabuti ang iyong family. So helping each other out regardless of the circumstances. So sabi ko sa mga anak ko, hindi tayo mayaman, kaya kailangan marunong tayo at kahit tayo ay medyo makakaluwag sa buhay, kailangan alam natin lahat ng mga gawain sa bahay. Especially yung aking pangaling na anak na talagang bukas po ay kanya ng moving up. Sabi ko, kuya, hindi ka namin hahadlangan ano man ang iyong mga decisions. Kung gusto mong mag-aral sa ibang school, hayaan ka namin kasi alam ko napaka-independent mo na kaya mong mag-stand as a man, as siya sa age niya. At alam ko na naturuan ko siya na dito pa lang sa loob ng family namin ay alam niya ang gagawin niya. The moment na gumising siya, mumulat ang kanyang mata at from the last moment na ipipikit niya yung kanyang mga mata. So alam ko na kapag gugustuhin niya na mag-board siya sa ibang lugar, pumasok sa ibang lugar, alam ko na kaya niya dalhin yung sarili niya. Dahil dito pa lang sa loob ng family namin ay natulungan ko na siyang tumayo as kuya. Respecting each other's individuality, uniqueness, and privacy. So mahalaga yan lalo na sa loob, sa mag-asawa, sa kwento ko kanina na medyo parang doubtful yung aking asawa, madaming questions.
inisip ko na normal lang yun kasi ako naman kasi ang nakakita ng opportunity na binibigay ng DXN. Ako yung nakakita at muling nagdiwanag yung mga pangarap na meron ako noon. So ako yun. At siya naman bilang engineer, nagtatrabaho sa isang gobyerno, meron siyang sariling goal. Kasi yun yung mga naging challenges na mga una kong pasok sa DXN eh. Hindi kami magtagpo. Kagaya ng situation ng mama ko at ako noon, hindi kami magtagpo. At sabi ko, same scenario na naman. Hindi na naman kami ngayon magtagpo ng aking asawa. So bakit? Anong problema? So, nang ma-detect ko na, oo nga no, yung asawa ko kasi may trabaho na talaga ng kanya, may profession na talaga ng kanya. So, kung paano niya maiintindihan itong DXN, kailangan niyang makita sa akin. At siya, may sarili siyang goal na para patakbuhin yung aming family. At ako rin naman, kung bakit ko tinutuloy-tuloy itong DXN na ito, ay dahil sa, meron din akong sarili kong nakita. Meron akong nakitang mga pwede kong gawin, mga kaya kong ibigay pa sa mga tao. At yun, talagang sabi ko, dun lang magkakaintindihan kapag pinilit mo na magkaroon ka ng resulta sa sarili mo. So, eto po, yan. Simula po nang ako ay mag-DXN, ang asawa ko nga po ay nagtatrabaho 8 to 5. Kinuha ko yung post ko doon sa aking group page. So, ito po yung aking group page. Siya po ay naka-private dahil sa ang mga tao lamang na naandiyan ay yung mga leaders ko na minomold ko at tinuturuan ko about sa DXN. So, yung ibang mga post dyan ko po nilalagay. So, yan, sabi ko nga po, ang asawa ko ay nagtatrabaho 85 hours sa maghapon at ako naman ang bahala sa aming bahay, sa mga household chairs, mga online distance learning ng aking mga anak, magsaserve sa DXN at sa community namin. So, halos walang time kami pareho ng aking asawa. Pero hindi namin to ginagawang hadlang para hindi maituloy-tuloy yung aking DXN. So, alam niyo po ba, bitin kami noon sa budget dahil nga po sa lubog kami sa utang. At talagang malaking tulong yung nagawa ng DXN. So, 2013 hanggang 2017, sinaga namin na talagang patuloy na magkwento, patuloy na mag-build. Tulong kami ng asawa ko, nag-serve as driver yung aking asawa. Yan, bitin kami sa budget nun kasi pinagsisikapan namin na makaahon kami sa utang at yun nga po na thankful ako sa binigay ng DXN dahil sa nai-apply namin sa tunay na buhay yung mga practical learnings na natutunan namin sa loob ng DXN. So nagkaroon po ng katuparan na magkaroon kami ng sasakyan. Hindi po siya brand new, syempre, dahil sa kami ay unti-unti nang nakaipon, nakabili kami ng second hand na sasakyan noong 2016 at nagkaroon din po ng katuparan yung aking dream wedding. So, kami po kasi noon ay kasal lamang sa civil. So, ginugol namin yan. Sabi namin, after 10 years ng pagsasama natin, magpapakasal tayo sa simbahan. Pero, sabi namin, 10 years na, wala pa tayong ipon. Wala pa kaming ipon. Tapos, pero sabi ko nga po, unti-unti kaming nakabayad ng aming mga utang. At, may mga moments na yung nakukuha kong income ay iniipon ko kapag may pera yung asawa ko. So, napagtutulungan namin yung mga bagay-bagay na naging struggle namin doon. At maraming beses din kami nag-attempt na kumuha ng bahay. Pero hindi namin matuloy-tuloy ang pagbabayad nito hanggang sa ang pinakakaya lang namin gawin ay mag-reserve ng bahay. Pero wala talaga kaming natatapos na bayaran. Pero alam niyo po ba, kung nakita niyo po dyan sa date ay May 2021, yes. Last year lang po kami nag-invest ng bahay namin. At isa sa mga ipinagpapasalamat namin ay nakapagbayad po kami ng advance ng aming mga equity.
At fully paid na po yung equity ng aming bahay. At sa ngayon, nakita namin sa status namin sa portal na 100% gawa na po yung aming bahay. So, pwede na po namin siyang, sa mga susunod, pwede na namin siyang malipatan, matirhan. So, ayan, alam niyo po ba, meron akong application ng aking mga dreams na kung saan doon naka-specific yung aking mga gusto sa buhay, sa bahay. Sabi ko gusto ko may 3 rooms, 2 CR, at nandyan yung katuparan na yan. At ang plano namin ay mabayaran pa ng advance ang mga amortization namin. Ayan, so ito po yung sinasabi ko sa inyo na sasakyan na nabili namin na second hand nga lamang. Pero talagang inaalagaan namin yan at pinagpapasalamat namin na kahit kami ay nakaranas ng hirap, ay inalaw na magkaroon kami ng sasakyan. Dahil alam niyo po ba, nung nagsisimula kami sa DXN, ay motor lamang yung sasakyan ng asawa ko. At buntis ako nun sa pang-4 kong anak. At kailangan namin sumimba. At sakay kami, isipin niyo po yung motor na sakay kaming 3 ako, tapos yung asawa ko. So, 5 kami nakasakay dun sa motor. At buntis pa ako noon. So, naka-side view ako at talagang nakahawak akong mabuti. Siksikan kami noon, ano. At may nangyari na medyo parang na-slide yung asawa ko, pero naitukod niya kaagad yung kanyang paa. At alam niyo po ba, ako sa sarili ko, guilty ako dahil sabi ko, hala, bakit namin pinilit sumakay ng motor na alam naman namin sikip na sikip kami. Tapos yung asawa ko din, hindi ko alam, gano'n din pala yung pakiramdam. Guilty rin pala siya ng mga panahon na yun dahil sa, hala, kung anong mangyari sa akin mag-iina, ito dahil sa akin, dahil pinasakay ko sila sa aking motor. Tapos alam niyo po ba, doon yung nag-start na yung aking asawa, every time na uuwi siya sa bahay, nandun siya sa may salas, biglang na lang uupo ng ganito. Yan. Tapos yung kanyang paa ay kanyang ginagalaw-galaw. Sabi ko, anong ginagawa mo? Sabi niya, law of attraction. Sabi ko, sige. Kaya po, ayan, hindi ko maintindihan, pero kaya po kami nakabili ng sasakyan. So, binigay po yung pambili ng sasakyan sa amin kahit na second hand at nagamit po namin sa pag-network at pag-attend ng mga house parties, trainings, ayan, hanggang sa mga DXN anniversaries, kasama ang mga grupo, at yung likuran ng aming sasakyan ay puro mga products. So, malayo po ang mga narating na mga lugar ng sasakyan na yaan, hanggang sa Bataan, hanggang sa Ginyangan, nakarating po siya. Ganyan ang sitwasyon. So, walang hadlang talaga, di po ba? Kahit na sabihin mo na parang, nakabili ka ng ganito, so huwag mo nang gawin yung ganyan. Hindi po pwedeng ganon. Kailangan tuloy-tuloy. Ano man yung nasimulan mo, kailangan lagi ka lang mag-humble down, gagawin at gagawin mo yung mga nasimulan mo. So, ito nga po yung katuparan ng August 10 actually, August 10, 2019, after ko pong ma-promote as Star Diamond. Ng mga panahon pong yun, hindi ko wini-withdraw yung aking nare-receive na nakita sa DXN at iniipon ko po yun. So sabi ko, Daddy, may pang-wedding na tayo. Pero alam niyo po ba na yung halagang naipon ko is actually may picture ako pero hindi ko siya pinost sa ganito sa presentation ko dahil hindi ko siya kayang parang hindi ako comfortable na ipakita ang mga ganon. Pero sasabihin ko lang sa inyo dahil at ito tapos ito pag natapos ito, nakaipon ako doon ng nasa 40 plus na halaga. Pero alam niyo po ba yung dream wedding namin 10 times ang halaga at hindi namin alam kung paanong nangyari na lahat na lamang ng needs namin ay na-provide. Sabi nga kapag nangarap ka at naramdaman mo na parang matutupad talaga yun, sige lang, damhin mo siya, damhin mo at palagi kang maniwala at talagang
kung ikaw ay may mga nasimulan na mga binibigay sa mga tao, babalik yung blessing sa'yo ng napaka-smooth hanggang sa matapos po yung aming kasal ay wala kang naging struggle at natupad yun from prenup na sabi ko parang ang corny kasi ang lalaki na nung aking mga anak para mag-prenup pa kami. Pero sabi ko, pangarap ko to eh. Bakit ko hahadlangan? Pangarap ko na magkaroon ng prenup at alam niyo po ba, yung prenup namin na yan dahil kami nagsiserve sa community ay naging libre. So wala talagang imposible. Yung videos, lahat naging libre. Even alam niyo po ba, yung car na sinakyan ko ay provided. May mga taong nag-sponsors. So lahat po yun ay natupad. So sabi ko, nagkaroon na kami ng sasakyan, tapos na-promote na ako Star Diamond, tapos natupad pa yung aking kasal na matagal kong pinapangarap. So sabi ko, salamat na lang talaga din na talagang nabago yung buhay namin dahil sa may mga nangyaring pagbabago rin sa aming buhay. Simula nang mamit namin yung DXN. Dahil sa kung hindi ko namit ang DXN, baka palagi kami pabalik-balik dun sa hospital. So, ang pera namin, bukod sa lumalabas na, sa binibili namin sa groceries, lumalabas pa, papunta dun sa mga hospitals, doctors, at mga gamot na binibili namin. Pero this time, dahil sa itong mga produkto ay talagang napakaganda ng quality in terms sa ating mga health, ay naging malusog ang aking mga anak. At ako ay 9 years na dito sa DXN at talagang from the very start na ako ay nag-join dito sa DXN, never na po talaga namin nadala sa hospital ang aming mga anak. So, even yung aking pinabuntis na dalawa ay talagang DXN baby dahil sa ang aking pinakilala dun sa OB-GYN po, yung mga produktong ginagamit ko. Dahil tinanong niya ako minsan, binibili mo ba yung mga resetang binibigay ko sa'yo? So sabi ko, hindi po dok eh. Sabi ko, kung papayagan niyo po ako, ito po yung aking mga produktong tinitake. So pinakita ko yung mga produkto ng DXN at sabi niya, sige, ipagpatuloy mo yan. So, nanganak ako sa kanya dun sa pang-apat kong anak, bakit pa ako maghahanap ng ibang OB? Dun sa pang-5 kong anak, siya na rin ulit kong kinuha kong OB. Sa kanya na ulit ako nagpaalaga. At kahit nang maianak ko yung aking 2 kong anak na from sa tiyan ko ay alaga na ng DXN, ay lumabas po talaga sila na nakita ko yung ang laki ng kaibahan dun sa 3 babies na naalagaan ko na noong habang sila'y lumalaki, pabalik-balik kami sa hospital, samantalang yung 2 baby na alaga ng DXN ay never nakapunta ng hospital. Ayan. So, yun pa lamang po ay talagang napakagandang gift na para sa akin. So, ito po ay nagulat din ako dito sa nakita kong ito na nakasama pala ako sa top 10 ng ODOC na nagbibigay ng donation dito sa Philippines. So, sabi ko, hala, ako'y kasama dito. Tapos sabi ko, hindi naman ako ganun kalakihan yung kinikita sa DXN. Pero, isa lamang po yung drive sa akin yan. Bakit ako nagbibigay noon? Bakit ako nagbibigay dito sa ODOC? Alam niyo po ba, nung makita ko tong ODOC na ito, nakita ko na para sa mga malnourished na mga tao. Sabi ko, nagutom din ako minsan. Minsan din akong nagkulang ang mga pagkain. At kung yung mga problema kong yun ay naging struggle ko noon, gagawin ko siya ngayon para maging blessing. At naniniwala ako na hindi naman lahat mangyayari sa akin ng mga ganito, from introvert na tao, ay magkaroon ng mga members, mapush ka hanggang dun sa promotion na third managerial position nang dahil lamang sa gusto ko, ay hindi yun mangyayari. Ito na yung give back ko kay Lord. Dahil sa ang katotohanan nito, tinitreat ko ang aking DXN na ang pinaka-business partner ko dito ay si Lord. Alam niyo po ba na sabi ko nga, Lord, paano ako magkakaroon ng tao? Mahiyain akong tao. Lord, paano ko kakausap ng mga tao? Wala ako masyadong knowledge. Lord, paano ako gagalaw sa DXN? Wala naman akong pera. Pero lahat ng yun ay nasimulan ko sa mga tanong ko na
ang mga wisdom ay pinadala lamang sa kanya, ay sa akin, at yung action, ako yung magdadrive yung action palabas para ako, yung buhay ko, gamit ang DXN ay magkaroon ng pagbabago. At sabi ko nga po, hindi pala kailangan ng malaki ang kita mo para ikaw ay makatulong sa mga tao. So, para sa akin, blessing po ito na na-recognize po ako ng aking company na isa sa mga nagbibigay sa top 10 na nagbibigay sa ODOC. Ayan. So, ito pa, sabi ko nga po sa inyo, sa loob ng family, may peace, love, and harmony. So, lahat po sila ay isa na rin sa mga sunya practitioner. Yan, may mga certificate at nung itong huli, pumasok na rin yung dalawa kong maliit at yung aking asawa sa mga nagsusunya at talagang nai-enjoy nila yung aming mga ginagawa dahil sabi nila, even nga po yung aking pang-apat na anak, sabi niya, Mami, ang ganda-ganda ng ginagawa mo, nandito ka lang sa bahay, anytime pwede kami lumapit sa iyo, tapos nagsasalita ka about sa ganito, nagsusuot ka ng maganda, nag-aayos ka, tapos may mga activities tayo na ginagawa natin ang DXN, sabi niya, na masaya daw sila at ang I love you sa amin ay napaka-generous namin binibigay sa isa't isa. Na dati ako ay naghahanap ng tiyempo kung paano ko sasabihin yon sa aking mama dahil sa nahihiya ako sa kanya. Tapos hindi ko alam kung anong struggle din ng mama ko noon. Baka gusto rin akong i-reach out. Kaya lang, ako din mismo siguro noon ay baka lumalayo din sa kanya. So talagang ang hirap ng mga panahon namin noon. Nasabi ko, lahat ng struggles ko noon, kung ano ako magiging ngayon sa aking pamilya, ay lahat ng pinapangarap ko noon na senaryo ay gagawin ko ngayon sa aking pamilya. At naniniwala ako na lahat ng mga magagandang nakikita natin yan, kagaya ng pag-duplicate ng ating mga leaders sa atin mismo, ay ganun din yun, malilink din yun sa pamilya natin, na kung ano yung mga models na pinapakita natin sa ating mga anak, yun din yung magmumold sa kanila, yun din yung kanilang mga susundan, na para magkaroon sila ng vision, na ganito rin ang gusto nila, ganitong pamilya rin ang gusto nila. So, ayan, so, isa pa po sa mga katuparan ay ang aking pagiging regional speaker dahil sa na-mention ko kanina, may nagsabi na wala akong PR. Pero yung pagiging wala akong PR ngayon ay siya po isa sa mga nagbibigay sa akin ng income dito sa DXN. So, napapasalamat po talaga ako sa DXN Management at sa Area Sales Coordinator dahil sa sabi ko nga po, Lord, wala akong kakayahan ng ganito. Hindi ko alam kung paano ako makakapagbigay ng inspiration sa mga tao. Pero sabi ko, sige lang po, inaalaw ko yung sarili kong magpagamit. Gagamitin yung ating mga kakayanan para sa ating kung paano tayo makakapag-serve sa ating community. At yun, isa pa ay nagkaroon ako ng mga sisterets, mga pretty pearls na sisters, na kung saan talaga nga, sabi ko nga, magmamarites na nga lang tayo, ay dalhin natin sa magandang pamamaraan, na kung saan i-drive natin yung bawat isa, na talagang, sige, ito yung purpose natin, mag-i-start tayo sa ganito, ganyan, ganitong gagawin natin, iisa yung mga goal. Nakakita ako ng mga kapatid dito so syempre kasama rin po dito sa mga tinuturing kong kapatid ay ang ating staff sa Daksen Kabuyaw na talagang sa spirituality siya naman po ang nagdala sa akin. Ayan. At yun, isa pa ay ang kakayanan na makasama sa Diamonds Gathering, makapagsuot ng mga magagandang damit. At alam niyo po ba, nung kami ay na-promote as Star Diamond, ay nagbigay din ng incentive ang aming mentor na free accommodation daw sa hotel sa Tagaytay. At nung nandun kami, alam niyo po ba, naiyak ako doon sa sinabi ng asawa ko dahil sabi niya, for 10 years na nagtatrabaho ako sa gobyerno, hindi ko naranasan na
maisama yung asawa ko sa ganitong mga event, makapagsuot na magandang damit. At siya, ito, hinama ko itong taong ito dati. Pero ito yung binigay niya sa akin. At alam niyo po ba, pag narinig ninyo yun sa asawa ninyo, ay masasabi mo na nabigay mo yung purpose mo. At magkakaroon ka ng worth sa buhay mo. At yung ikaw, tignan mo, pipicturan ka na para kang artista, di ba? Makakaharap mo yung mga taong, mga matataas, CEO ng DXN company, sino ba to? Pero ito, regular kong nakikita. Nakakaharap, nakakatabi na aamoy. Ito yung mga taong tinitingala natin at ginagaya natin, di ba? Mini DXN, sila yung mga taong nagpakumbaba rin noon, nagbigay ng biyaya na opportunity dito sa DXN. At sabi ko nga po, yung anuman ng mga position na meron tayo dito, yung ating ID code number, huwag po natin yan ipapasa sa ating number ng ating family, ng basta number lamang. Ginagawa ko itong DXN dahil ito na yung pamana kong transferable business, career. Ito pa, sabi pa ulit ng asawa ko, sabi niya, ako bilang engineer, may magandang trabaho, kumita na maganda dahil sa nakabawas na ng mga loans. Ano man ang mangyari sa akin, yung anak kong panganay ay ang tinatahak din na kanyang field ay pagiging engineer. Pero hindi ko pwedeng ipamana itong klase ng trabaho kong ito sa kanya na pag ako'y nawala, Kuya Daryl, dito ka sa office ko, dito ka sa position ko, at ito yung income na makukuha mo. Hindi. Kasi kailangan din mag-board ng aking anak, kailangan niya makapasa ng board exam, kailangan din niyang mamasukan kung saan niya gusto. Hindi pwedeng kung saan nagtrabaho yung asawa ko ay doon na lamang din papasok yung aking asawa. Samantalang ito, ano man ang mangyari sa akin, dahil alam ko na pinagtrabahuan ko ito, ibibigay ko ito sa kanila na may laman yung ATM, may grupo, yung ID code number, may position, may organization, may mga privilege, at itutuloy na lang talaga nila kagaya ng nangyari kay Tita Lulu, kay Ma'am Lulu. So, dati iniisip ko, possible ba talaga yung mga ganun? Pero ito, nangyari, pinakita, literal yung nangyayari. Kaya sabi ko, sige, gagawin ko talaga at siseryosohin ko itong DXN. Kaya po, moms are considered to be the life and the light of every home. I am a wife to my very supportive husband and a mom to my 5 wonderful kids. And finally did it. Di po ba? Nagsimula doon sa isip lamang na possible nga ba yung ganito? And here's my best reward. Nothing in this world can compensate a woman's ability to take care of our family full-time while doing the business in the comfort of our home. I am flexible. I am happy. It's my ultimate dream as a wife and as a mom and as an entrepreneur. I'm enjoying both worlds. And thank you.